Buang adik ingon pa sa iyang igsuon, bangag, sirayong puwet, diverculitis, kung ano-ano pinapasok siguro dyan. Ano achievement nito? Binalik yung droga, binalik yung kriminalidad, binalik yung korupsyon. At ngayon yung gusto pa magpatagal ng termino niya. Drugs and criminality and corruption. Noong panahon na naging presidente yung tatay ko, hindi ko akalain na babanggain niya talaga yang tatlong pinakamalaking problema ng Pilipinas at nailagay siya ng Pilipino kasi alam nating lahat na yan talaga ang problema ng Pilipino kaya't hindi tayo umaangat. Kaya nailagay siya ng mga Pilipino bilang Pangulo ng Pilipinas. At anong ginawa niya? Inalis niya lahat yon at kung anong sinabi niya sa entablado, talagang ginawa niya. Kaya bumaba sa ang approval rating niya. Kung hindi 90, nasa 80, hindi bababa dyan. Ibig sabihin nun, kamong mga pobre, kanang mga komunidad, kayo mga nasa community, naramdaman nyo ang pagmamahal niya sa bayan niya at sa mga Pilipino. Ngayon, because my father, his core is a lawyer. He doesn't want to amend the Constitution, to change the laws or whatever, to extend these terms. Because he respects the Constitution. Ngayon, tatanungin ko kayo. Kung kayo pagpipiliin ng panahon na yon, kung kayo lang, hindi galing sa kanya, itutuloy nyo ba yung termino niya? Itong si Marcos. Ganun, buang na ni. Buang adik ingon pa sa iyang igsuon, bangag, sirayong puwet, diverculitis, kung ano-ano pinapasok siguro dyan. Ano achievement nito? Binalik yung droga, binalik yung kriminalidad, binalik yung korupsyon. At ngayon yung yan, gusto pa magpatagal ng termino niya. Magaling din. Sa kawalang hiyaan ang puki ng inang yan. Ganito kasi yan. Ang gobyerno, panahon ni PRD, dinicentralize niya. Meaning, power and influence, hindi tawag, utang ina ng kabalo sa tawag ng English ang yawa. Hindi lahat nasa capital. So that, especially the budget, the allocations, lahat aangat.